Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Alisa, nakatira dito sa lalawigan ng Aklan. Ako po ay 23 anyos sa kasalukuyan. Ang kwentong aking ibabahagi sa inyo ay tungkol sa karanasan ng aking amang si Victor. Nangyari ito taong 1979 sa dating lugar ng aking ama sa baryo ng Capiz. Ayon sa kanyang kwento, ay nasa edad 19 na taon siya noong mga panahong iyon. Marami ang gawain nila sa bukid, kasama niya ang kanyang mga magulang na sina Lolo Carpio at Lola Nelia. Isang araw, hindi na nila napansin na inabot na pala sila ng pagkagat ng dilim. Wala pa sanang balak umuwi ang aking ama at si Lolo Carpio. Ang nais kasi ng mga ito ay tapusin muna nila ang pagtatanim ng mga niyog bago bumaba sa kanilang baryo. Ngunit itong si Lola Nelia ay hindi na mapakali at nagyaya na itong umuwi dahil nga madilim na sa dadaanan nila. Ang iniisip kasi ni Lola Nelia ng mga sandaling iyon ay baka may makasalubong silang mga mababangis na hayop sa dadaanan nila o kaya ay baka makatapak sila ng ahas. Dahil nga madilim na at hindi na nila makikita pa ang kanilang nilalakaran. Gumawa naman ng lampara ang aking ama at si Lolo Carpio naman ay namumulot ng mga tuyong dahon ng niyog para may gagamitin silang apoy na magbibigay liwanag sa dadaanan pababa ng bundok. Abay, bilis-bilis senyor yan at gabi na. Maya-maya may mabangis pang hayop na humarang sa atin dyan sa dadaanan natin eh. Pag-aapurang wika ni Lola Nelia sa kanila. Teka, ito na nga pinibilisan na po. Apurado ka talagang matanda ka. Sasama-sama ka pa kasi. Sinabihan na kitang maiwan ka na lang sa bahay. Naiiritang sagot ni Lolo Carpio sa kanyang asawa. Abay, sasagot ka pang matanda ka. Hindi mo na lang bilisan yung pinaggagawa mo riyan. Saad ni Lola Nelia kay Lolo Carpio na halatang nagpipigil ito ng galit. Paano ba naman kasi ay 5:00 pa lang ng hapon? Pinagagayak na silang mag-ama ni Lola Nelia para makauwi ka agad. Ang siste ay hindi nakinig ang aking ama at si Lolo Carpio kaya inabot sila ng gabi. Natatawa lamang ang aking ama sa inasal ng kanyang mga magulang habang ipinagpapatuloy nila ang paggawa ng lampara. Noong matapos na iyon ay inabot niya iyon sa kanyang ina para ito ang gagamitin ng kanyang ina at sila naman ng kanyang ama ay ang sulo ang kanilang gagamitin. Mag-aalas 7 na ng gabi ng mga sandaling iyon. Kaya minadali na nilang maglakad upang makarating na kaagad sa baryo. Habang naglalakad sila ay panay ang paghampas ng aking ama sa mga talahibang nasa gilid ng kanilang dinadaanan. Para kung sakaling may ahas ay matakot ang mga ito at lumayo. Tumingin-tingin ka sa dinadaanan mo, Victor. Baka may ahas at matapakan mo. Mahirap na. Paalala ni Lola Nelia sa aking ama. Tumugon naman ang aking ama sa sinabi ni Lola Nelia. May trahedya na kasing nangyari sa kanilang kapitbahay noon. Ginabi na ito sa bundok at sa pagmamadaling makauwi sa kanilang baryo ay nagmadali itong maglakad. Hanggang sa hindi napansin ng kapitbahay, may ahas pala sa gitna ng dadaanan niya
Kaya natapakan nito ang ahas na siyang naging dahilan kaya tinuklaw at mabilisang pagkasawi ng kanilang kapitbahay. Habang nasa kalagitnaan na sila ng daanan ay panay pa rin ang paghampas ng aking ama sa mga damuhan. Kasabay ng ingay ng kahoy na hinahampas niya. May naririnig pa siyang ibang ingay. Tila ba ang ingay na naririnig ng aking ama ay malakas na pagaspas ng malaking pakpak. Sandali siyang tumigil at pinakiramdaman ang paligid kung tama ang kanyang narinig. Nakaramdam na rin kasi ang aking ama ng kakaibang presensya. Nag-iba na rin ang klema ng hangin. Umaalingasaw na rin ang tila mabahong amoy na animoy nabubulok na patay. "Oh, bakit ka huminto, Victor? Bilisan mo nang maglakad dyan." Pagtatakang tanong ni Lola Nelia sa aking ama. Sumenyas naman ang aking ama na huwag itong maingay. Kaagad na sinabi ng aking ama sa aking ina na may naririnig siyang kakaiba. Kaya pinakinggan nila ang mahihinang huni ng isang ibon at sa hampas ng kanyang mga pakpak. Sa ikalawang paghampas ng mga malalaking pakpak ay doon na nakumpirma ng aking ama na tama ang kanyang nararamdaman. Kaya tumingala siya sa itaas ng mga puno. Pagkatingala niya ay doon niya nakita ang isang kulay itim na telang nakalutang patungo sa kanyang ama. Nanlaki ang mga mata ng aking ama nang marinig niyang humuni ng wakwak ang kulay itim na telang nakikita niyang nakalutang, kaya napasigaw na ito sa kanyang ama. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo, kasundo. Isang pindot lang ito, kasundo, sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin, kasundo, upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. "Tay, aswang! May aswang sa itaas mo!" Sigaw ng aking ama na ikinagulat naman ni Lolo Carpio. At winasiwa sa itaas ang bitbit nitong tangkay ng dahon ng niyog na may apoy. Akmang dadakotin na sana ng aswang si Lolo Carpio, mabuti na lang ay naiwas-iwas nito ang sulo sa itaas. Kaya hindi na natuloy lumapit sa kanya ang lumilipad na aswang. Mabilis namang sinindihan ng aking ama ang isa pang tangkay ng niyog. Noong nagsimula na itong umapoy ay mabilis na itinaas niya iyon upang hindi makalapit sa kanila ang aswang. Pagkatapos ay inilabas ng aking ama ang kanyang itak para panlaban nila kung sakaling malapitan man sila nito. Mabilis na silang tumakbo papalayo na nakataas ang sulo upang makaiwas sa aswang na sumusunod sa kanila. Habang tumatakbo sila ay biglang lumapag ang aswang sa di kalayuan sa kanilang harapan. Kaya kaagad na napahinto sila at itinapat ng aking ama ang dala niyang sulo sa harapan para makita niya ang hitsura ng aswang. Sandali itong napaatras nang makita niya ang wangis ng aswang na nasa harapan niya. Dahil sobrang nakakakilabot ang mukha nitong namumula, ang mga matang nagbabagang naglilisik na nakatitig ito sa kanila. Habang malaki ang pagkakanganga ng bunganga nito
na malapit umabot sa kanyang tenga. Kitang-kita rin ng aking ama ang matutulis nitong mga ngipin. Tumutulo din ang likidong kulay pula na nanggagaling sa malaking bunganga nito patungo sa lupa. Mabilis itong kumilos patungo sa kinaroroonan nila at kaagad na dinumog ang aking ama. Kahit na takot na ang aking ama noon, ay mas nanaig pa rin sa isip niya ang kapakanan ng kanyang mga magulang. Kaya pilit siyang nakipagbuno sa aswang. At walang humpay na pinagkakakalmot siya ng aswang. "Buwisit kang aswang ka! Demonyo ka! Papatayin kita ngayon!" Pilit na sigaw ng aking ama habang napangbubuno sila ng aswang. Pilit na inaangat siya ng aswang para mailipad siya nito sa ere. Dinig na dilig ng aking ama ang halak ng aswang na nanggagaling sa bibig nito. Tunog wakwak iyon. Malakas na inundayan ng aking ama nang hawak niyang itak ang aswang. Ngunit kahit anong taga niya sa aswang ay tila ba balat ng kalabaw ang balat nito dahil hindi man lang ito nasusugatan. At sa tuwing inuundayan niya ito ng itak ay tumatalbog lang ang itak. "Itusok mo sa lupa ang itak, Victor, para tumalab sa aswang ang itak mo," sigaw ni Lolo Carpio dito. Mabilis namang sinunod iyon ng aking ama. Mabilis na itinarak niya iyon sa lupa, pagkatapos ay isang malakas na pag-unday ng itak patungo sa dibdib ng aswang. Kaya gumawa ito ng malakas na angil at huni ng wakwak bago umatras at pumasok sa kagubatan. Akmang hahabulin pa sana iyon ng aking ama, subalit pinigilan siya ni Lolo Carpio dahil mapapahamak lang siyang tiyak kapag sinundan niya ang aswang. Ayon kasi kay Lolo Carpio ay ang ginagawang pag-angil ng aswang at malakas na paghuni nito ay nanghihingi ito ng tulong sa mga kalahi nito. Kaya kapag sinundan ito ng aking ama doon sa loob ng kagubatan ay maaaring matambangan ito ng mga nakaabang na aswang. "Tara na, bilisan nyo ng maglakad para hindi tayo masundan pa ng aswang," wika ni Lolo Carpio. Lakad takbo na ang kanilang ginawa para mapabilis ang kanilang pagbaba doon sa bundok. Makalipas ang halos isang oras ay tuluyan na nilang narating ang baryo. Kaya napahinga sila ng malalim at nagpasalamat sa Panginoon na walang masamang nangyari sa kanila. Nagpatawag naman ng albularyo si Lolo Carpio upang patingnan ang mga sugat ng aking ama. Makalipas ang ilang sandali ay dumating naman kaagad ang albularyo at tinanong sila kung ano ang nangyari at bakit maraming kalmot sa katawan ang aking ama. Inilahad naman lahat ni Lolo Carpio kung ano ang nangyari sa kanila sa dinaanan pababa ng bundok. "Naku, mabuti na lang at nakauwi kayo kaagad dahil kung hindi, baka dinumog na kayo ng mga kalahi ng aswang na iyon," wika ng albularyo sa kanila. Nag-usal naman ng orasyon ang albularyo at iniihip iyon sa mga sugat ng aking ama. May langis din siyang ipinahid dito upang mas mabilis maghilom ang mga sugat nito. Pagkatapos ng mga kaganapang iyon ay hindi na nagpapagabi pang muli ang aking ama. Kung tutungo man sila
doon sa bukid. Lumipas ang ilang araw ay may nabalitaan silang may namatay na matandang lalaki sa kabilang baryo. Ayon sa ikinamatay nito ay may malaking sugat daw ito sa dibdib na hindi na gumaling at nagka-impeksyon daw ito, kaya ito ang naging sanhi ng kanyang kamatayan. Ayon naman sa iba ay bantog na isang aswang ang matandang iyon. Lahat kami ay nagimbal doon sa balitang iyon. Ngunit nagkaroon kami ng kapayapaan sa aming mga sarili dahil alam naming wala na ang aswang na minsan ay tumambang sa harapan namin. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari. Maraming salamat po at mabuhay po ang inyong channel. Gumagalang, Alisa. Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Nais ko lang pong ibahagi sa channel nyo ang naging karanasan ko tungkol sa aswang nang minsan akong naimbitahan sa isang kaarawan sa isang liblib na baryo. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Hasmin. Nangyari ang naging karanasan kong ito noong nag-aaral pa lamang ako ng kolehiyo. Sa pagkakatanda ko ay nasa first year college ako ng mga panahong iyon. Dahil nasa unang taon pa lang ako ng aking pag-aaral sa kolehiyo ay kinikilala ko pa lang ang mga kaklase kong nagmula pa sa iba't ibang lugar. Mababait naman po ang mga kaklase ko, Kuya Bari, kung kaya kahit ilang buwan pa lang na nagsimula ang aming pasukan ay malapit na ang loob namin sa isa't isa. Sa lahat po ng kaklase ko, si Sylvia ang pinakamalapit sa akin. Bukod kasi sa mabait at marami kaming mga bagay na pinagkakasunduan, siya ay tahimik na tao. Ngunit hindi siya yung tipong halos hindi na malapitan dahil sa sobrang tahimik niya. Sa katunayan po, Kuya Bari, ay madali nga siyang lapitang klase ng tao at halos lahat ng mga kaklase namin ay madalas na nakikipag-usap sa kanya. Hindi ko naman akalain noon na sa likod pala ng ganoong katangian niya ay may lihim siyang itinatago na kahit ako ay hindi makapaniwala nang malaman ko iyon. Hasmin, gusto mo bang pumunta sa bahay namin? Tanong niya sa akin habang nakaupo kami sa kantin ng aming paaralan habang kumakain. Oh, bakit naman? Balik na tanong ko naman sa kanya. Kasi kaarawan ko kasi sa susunod na Sabado. Gusto sana kitang imbitahin sa bahay namin. Nahihiya pang tugon nito. Napangiti na lang ako dahil doon at hindi na nagdalawang isip pa at pumayag sa gusto niyang pumunta ako sa kanilang bahay. Magtatanong pa sana ako kung sino sa mga kaklase namin ang sasama, subalit hindi ko na naituloy dahil tila nabasa nito ang isip ko. Huwag ka mag-alala. May mga kaklase rin tayong inimbita ko at dalawa sa kanila ang siguradong makakasama natin patungo doon sa bahay namin. Mahabang wika nito, kung kaya napatango na lamang ako at nagpatuloy sa aking kinakain. Lumipas nga ang mga araw at dumating na ang araw ng Sabado. Maaga akong nagising ng araw na iyon dahil nga pupunta kami sa bahay ni na Sylvia. Hindi ko alam pero parang nagdadalawang isip pa nga akong tumuloy ng mga oras na iyon. Sumasagi kasi sa isipan ko
ang sinabi sa akin ng iilan naming mga kaklase na hindi sasama sa amin patungo sa baryo nila Silvia. Ayon kasi sa mga ito, ay pinagsabihan sila ng kanilang mga magulang na huwag pumunta sa baryong iyon. Bago ko nga po pala malimutan, Kuya Barry, naka-boarding house po pala itong si Silvia dahil nga may kalayuan ang baryo nila sa aming paaralan. Umuuwi lang ito sa kanila tuwing Sabado at babalik sa boarding house sa araw ng Linggo o kaya ay sa Lunes ng madaling araw. Liblib na baryo ang lugar ni na Silvia. Kasi sabi ng mama ko sa akin ay may mga aswang daw sa baryong iyon. Wika ng isa sa mga kaklase ko nang tanungin ko ang mga ito kung bakit hindi sila sasama sa amin. Sa katunayan po, 5 lang kami nasasama sa lugar ni na Silvia upang pumunta sa kanyang kaarawan. Natatakot daw kasi ang mga iba naming mga kaklase dahil sa sinabi ng kanilang mga magulang. Napailing na lamang ako at nagsimula na sa pag-aayos ng aking sarili. Nagtaka naman ang aking ina dahil wala naman kaming pasok sa paaralan, ngunit maaga akong nagbibihis. O iha, saan ka pupunta, ha Hasmin? Ang aga-aga, nagbibihis ka kaagad? Tanong ng aking ina sa akin. Nang mga sandaling iyon, may pag-aalangan akong sabihin sa aking ina kung saan ako papunta. Naisip ko kasing kapag nalaman nito kung saan ang lakad ko ay pagbawalan ako nito tulad ng aking mga kaklase. Nahihiya naman ako kay Silvia kapag hindi ako tutuloy dahil pumayag na nga akong pumunta sa kanila. At dahil doon ay hindi ko sinabi sa aking ina kung saan ako patungo, kung kaya nagsinungaling na lamang ako sa kanya. Nay, may project po kasi kami sa paaralan. May group meetings po kaya magkikita-kita kami ng mga kagrupo ko para gawin ang proyektong iyon. Sa Lunes na po kasi ipapasa yun, ma. Iyon ang naging tugon ko sa aking ina. Wala naman itong ibang sinabi kung hindi ang tumango na lamang ito sa akin. Nang matapos ako sa pag-aayos sa aking sarili, ay nagpaalam kaagad ako sa aking ina. O siya, Hasmin, mag-iingat ka ha. Huwag kang magpapagabi, wika niya sa akin. Napalingon naman ako sa kanya dahil tila kakaiba ang pagkakasabi niya ng mga katagang iyon. Tipong tila babala at alam niyang may pupuntahan akong ibang lugar. Ilang sandali pa akong napatitig sa aking ina bago nakapagsalita at tuluyang umalis sa aming bahay. Sige po, Nay, aalis na po ako. Saad ko sa kanya at naglakad na palayo sa aming bahay. Tinungo ko ang lugar kung saan kami magkikita ng iba ko pang mga kaklase. Nang makarating ako doon, ay ako na lang pala ang kulang. Dahil nga kumpleto na kami ng mga oras na iyon, ay kaagad kaming nagpasya na mag-abang ng masasakyan patungo sa baryo ni na Silvia. Mabuti na lang at may nasakyan kaagad kami, kung kaya nagsimula na ang aming pagbiyahe. Habang nasa biyahe kami ay hindi ko maiwasan ang makaramdam ng antok, kung kaya nagpasya akong matulog. Maging ang iba kong mga kaklase ay ganoon din. Tanging si Silvia lang ang gising sa amin upang makababa kami sa tamang babaan namin.
Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Makalipas ang humigit kumulang 3 oras na biyahe ay narating na rin namin ang baryo ni na Sylvia. Hindi ko alam, ngunit nang makababa kami sa sinakyan namin ay kagad akong nakaramdam ng kaba. Nagpalinga-linga pa nga ako sa aming paligid at napansin kong tama nga ang sinasabi ng mga kaklase namin. Masyadong liblib nga ang baryo ni na Sylvia. Naalala ko pa ang sinabi nila tungkol sa aswang kung kaya lalong dumoble ang bilis ng tibok ng aking puso. Magsasalita na sana ako, ngunit naunahan lang ako ni Sylvia. "Oh, halina kayo. Maglalakad lang tayo ng ilang minuto bago makarating sa aming bahay," wika pa niya. Dahil doon ay napatango na lang ang mga kaklase ko, pati ako. Napatingin naman sa akin si Sylvia at tinanong ako, "Oh, Hasmin, ayos ka lang ba?" Tanong nito sa akin dahilan para mapalingon din sa akin ang iba pa naming mga kaklase. Napatango na lamang ako bilang tugon at sinabing wala lang, nahilo lang ako dahil kulang lang ako sa tulog. Ayaw ko kasing malaman nila na kinakabahan ako dahil sa mga naaalala kong sinabi ng mga kaklase namin. Sumunod na lamang ako sa kanilang paglalakad. Makalipas nga ang ilang minuto ay narating na namin ang bahay ni na Sylvia. Sinalubong kami ng kanyang mga magulang na nakangiti. Isa-isa niya rin kaming ipinakilala sa mga ito. Walang ano-ano ay pinagsabihan naman kami ng kanyang ina na pumunta na sa kanilang kusina upang kumuha ng makakain. Sabik na sabik ang iba kong mga kasamahan na pumunta sa kusina, ngunit ako naman ay nagdadalawang isip. Pakiramdam ko kasi, Kuya Barry, na mga sandaling iyon ay mayroong kakaibang mangyayari sa amin. Subalit, kahit na ganoon na ang aking pakiramdam, ay nakisama pa rin ako sa pamilya ni na Sylvia. Tulad ng mga kaklase ko ay tinungo ko na rin ang kusina ng bahay ni na Sylvia. Kumuha na rin ako ng makakain. Akmang ilalagay ko na sana sa aking plato ang pagkain kukunin ko nang matigilan ako. Muntikan ko nang mabitiwan ang platong hawak ko dahil sa nakita kong tila nag-iba ang pagkain kinuha ko. Tila parang naging pares iyon ng mata. Napalapit sa akin si Sylvia at napatanong kung ano ang nangyari. Napapikit na lang ako bago nakasagot sa kanya. Wala to, Sylvia. Para kasing nahilo lang ako. Parang bumalik lang yung hilo ko. Siguro talagang kulang lang ako sa tulog. Tsaka isa pa, hindi ako masyadong sanay kasi sa biyahe. Kaya siguro nagkaganito ako. Pagsisinungaling ko sa kanya. Napatango naman siya sa akin at pinagsabihan ako na damihan ng aking kukuhaing pagkain para mawala ang aking hilo. Tanging pagtango lang ang aking naitugon at kumuha na ako ng aking makakain. Nang tingnan ko ang pagkain ay wala naman palang kakaiba. Hindi ko alam kung namalikmata lang ako o kung ano man.
Kumakain na rin naman ang aking mga kaklase kung kaya pumunta na ako sa mga ito at kakain na sana ako nang bigla kong naramdamang naiihi pala ako. Dahil doon ay nagpaalam ako na pupunta lang ako sa CR nila. Pipigilan pa sana ako ng ina ni Sylvia ngunit hindi ako nakinig dahil maiihi na talaga ako. Dali-dali akong tumungo sa kanilang CR at umihi. Habang naroroon ako ay nakalanghap ako ng tila malansang amoy na parang animoy dugo. Dahil doon ay nakaramdam ako ng takot. Dali-dali ako lumabas ng CR at napatingin ako sa likuran nito. Halos hindi ako makagalaw nang makita ko ang mga kakaibang buto na may bakas pa ng dugo. Biglang nanginig ang buo kong katawan subalit pinilit kong tumakbo pabalik sa kainan. Nagtaka sila nang makitang namumutla ako subalit ang mga magulang ni Sylvia at maging siya ay tila galit. Umalis na tayo rito. Aswang ang mga tao rito. Karni ng tao iyang kinakain nyo. Wika ni Hasmin. Napatakbo naman ang mga kaklase ko. Walang lingon-lingon kaming umalis sa bahay ni na Sylvia. Mabuti na lang at maaga-aga pa kaya maraming masasakyan. Hindi na kami hinabol ni na Sylvia hanggang sa makasakay kami. Ikinuwento ko naman sa aking mga kaklase ang aking nakita sa likod ng CR ni na Sylvia. Mga parang kinatay na tao ang nakita ko dahil sa mga parting katulad ng ulo, kamay, tainga at mga daliri. May mga buhok pa ring nagkalat na tila duguan. Nagimbal ang lahat sa narinig nila. Nag-iyakan kaming magkakaklase. Yung isang kaklase namin ay may naaamoy din daw na tila malansa din sa kinakain niya. Nanatiling tahimik ang lahat sa buong biyahe pauwi. Nang makarating kami sa bahay ay naging tikom ang aking bibig sa nangyari. Nagtungo naman sa manggagamot ang aking mga kaklase para magamot agad upang dahil baka mahawahan daw sila. Nang mga sumunod na araw, hindi na pumasok si Sylvia. Marahil ay natakot ito dahil sa nadiskubre namin tungkol sa pamilya niya. Naging tikom rin ang aming bibig sa nangyari sa amin sa liblib na baryo ni na Sylvia. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari. Maraming salamat po sa pagbahagi sa inyong channel. Gumagalang, Hasmin. Isang magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Joel. Itong kwentong ito ay nangyari noong minsan akong nakipagsapalaran na magtrabaho sa daungan ng barko dito sa Kabisayaan noong dekada 80. Mabuti na lang noon at nakapasok ako bilang taga-ikib ng tubig at tagahugas ng pinggan sa isang kainang naroroon. Halos araw-araw ay marami ang aming mga customer kung kaya ako'y abalang-abala kapag ganoon. Kasama ko ang aking mga kasamahang sina Rosita at Alex sa kainang iyon. May mga pagkakataong salitan kami ng trabaho lalo na kaming dalawa ni Alex kapag wala si Rosita. Isang beses pa nga noon, natsyempohang wala si Rosita
dahil may importanteng lakad ito. Dalawa lamang kami ni Alex ng araw na iyon, kung kaya medyo nahirapan kaming dalawa, lalo na at napakaraming tao. Dahil panay rin ang tawag ng aming amo kay Alex, ay ako ang naiiwan sa kusina upang tingnan ang niluluto nitong mga putahe. Nag-iisa lang ako sa kusina ng kainan ng mga sandaling iyon. Sa loob ng ilang buwang pagtatrabaho ko noon ay mayroong mga bagay na ipinagbabawal ng aming amo na sinusunod ko naman. Subalit, minsan ay may pagkakataong nais kong alamin ang tungkol sa mga ipinagbabawal niya, lalong-lalo na ang tungkol sa isang silid sa kainang iyon na hinding-hindi namin pwedeng galawin. Ano kaya kung isang beses lang ay suwayin ko kaya yung aking amo? Bulong ko sa aking sarili at dahan-dahang naglalakad patungo sa silid na iyon. Malapit na sana ako noon nang marinig ko ang boses ni Alex sa aking likuran. "Uy, Joel, saka pupunta? Walang magbabantay rito sa niluluto ko, ha?" Wika niya. "Wala naman, pre. Sige, babalik na lang ako dyan." Iyon na lamang ang naging tugon ko at bumalik ako upang bantayan ang mga putahing niluluto niya. Itinuon ko na lang ang aking atensyon sa pagbabantay at hindi na muna inisip pa ang bagay na iyon. Maya-maya pa ay pumasok muli si Alex sa kusina. "Pre, tapos na ako roon sa labas. Sige na, at ako na muna rito." "Pre, ikaw na muna ang magsilbi doon sa suki ni amo, ha?" Saad niya. Tumango na lang ako at iniwan ko na siya. Dumiretso naman ako kina Jasper na siyang tinutukoy ni Joel. Ang grupo kasi niya ang suki ng aming amo sa kainang iyon. Magandang araw, boss. Dating order pa rin ba?" Nakangiting tanong ko sa kanila. Tanging pagtango lang ang naitugon nila sa akin, kung kaya kinuha ko na ang pagkain na madalas nilang ino-order. Hindi ko naman maintindihan noon kung bakit sa araw-araw ay iisang putahe lang ang niluluto nila. Marahil ay masarap iyon dahil ayon sa kanila ay specialty daw iyon ng aming amo, kung kaya nasasarapan sila dito. Sobrang sarap daw kasi ng pagkakaluto nito, dahilan para ito ay balik-balikan nila. Subalit, ang ipinagtataka ko lang noon ay kung bakit sa kanila lamang ibinebenta ang pagkaing iyon at hindi pwede sa iba. Para iwas naman sa gulo, hindi ko na inalam yun, kahit na minsan ay gustong-gusto ko ring malaman at matikman kung masarap nga ba ito. Nang matapos ako sa pagsilbi kina Jasper ay pumasok ako sa kusina. Naabutan ko naman si Alex na natutulala habang nakatingin sa silid na hindi pa namin napapasok. Pare, ano kaya ang laman ng silid na iyan? At bakit takam-taka ko ba't hindi tayo pwedeng makapasok dyan? Tanong niya sa akin. Napakibit balikat naman ako bilang tugon sa kanya, dahil maging ako man ay hindi rin alam kung ano ang laman ng silid na iyon. Napatingin naman siya sa akin. Hindi ko alam, ngunit tila nakikita ko sa mga mata niya na tulad ko ay nais ring malaman ang kasagutan. Paano kaya kung alamin natin sa susunod kapag may pagkakataon tayo? Noon pa man malaking kuryosidad na talaga ang naidudulot ng silid na iyan sa akin, pare ko. Dagdag pa niya na sinang-ayunan ko naman.
Nagpalinga-linga pa kami sa aming paligid dahil baka may makarinig ng aming naging usapan at isumbong kami sa aming amo. Yun nga po Kuya Bari, nagpatuloy lang ako sa aking pagtatrabaho sa kainang iyon. Wala na rin naman akong ibang napansin maliban nga sa silid na iyon at sa putahing halos araw-araw ino-order ng grupo ni na Jasper. Rosita, hindi ka ba nagtataka kung bakit hindi tayo pinapapasok dyan sa silid na yan? Tanong ko sabay turo sa silid na tinutukoy ko. Oy, wag mong balakin pa yan ha, Joel. Kung ayaw mong mapahama ka, isa pa, kung ako sa iyo, mag-iingat ka sa grupo nila Jasper. Hindi mo sila kilala. Dagdag na wika pa ni Rosita. Sakto namang pumasok si Alex at narinig niya ang sinabi ni Rosie, kung kaya agad siyang nagtanong kung bakit. Noong una ay nagdadalawang isip pa na sumagot si Rosita, ngunit kalaunan ay hindi na niya napigilan pa ang kanyang sarili at nagkwento siya sa amin ni Alex. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo bagong kasundo. Ayon kay Rosita, isang beses daw ay may pagkakataong nasaksihan siyang hindi maganda. Panay pa ang lingon niya habang sinasabi ang mga bagay na iyon. Hindi pa sana niya itutuloy ang kanyang pagkukwento dahil baka hinahanap na kami ng aming amo, ngunit sinabi ni Alex na wala pa namang tao sa labas kaya may oras pa siyang magkwento sa amin. Dahil doon ay nagsimula na siya sa kanyang pagsasalita. O ito sa atin lang to. Huwag kayong maingay ha. Karne. Iyan ang laman ng silid na iyan. Hindi yan karne ng baboy o baka ha, kung hindi karne ng tao. Wika niya habang nakikitaan ng takot ang kanyang mga mata. Sina Jasper, sila ang bumibili ng mga karning iyon sa ating amo. Ang putahing madalas nilang kainin dito, yun luto iyon sa karne ng tao. Mga aswang sila. Nanginginig na wika ni Rosita. Natahimik naman kami ni Alex dahil sa aming nalaman. Hindi kami makapaniwala sa sinabi ni Rosita sa amin. Ilang sandali pa ay nagpasya nang umalis si Rosita dahil baka mahuli pa kaming nagkwekwentuhan tungkol sa silid na iyon. Bago siya tuluyang lumabas ng kusina ay nagsalita pa siya. Basta, huwag niyo nang ituloy kung anuman ang binabalak niyo kung ayaw niyong mapahama kayo. Basta, binabalaan ko na kayo ha. Babala niya sa amin at tuluyang iniwan na kami. Nagkatinginan naman kaming dalawa ni Alex dahil doon. Ilang minuto rin kaming hindi nakapagsalita hanggang sa siya na mismo ang bumasag ng katahimikang namutawi sa amin. Pare, tuloy pa rin tayo sa plano ha. Nais kong malaman kung totoo ang sinasabi niyang si Rosita. Wika ni Alex. Tanging pagtango na lang ang aking naitugon sa kanya. Nang gabing iyon, nagpasya kami ni Alex na isagawa ang aming plano. Pagkaalis ng aming amo ay iniwan namin ang aming mga ginagawa. Napatingin sa amin si Rosita na animoy nagbabanta ang kanyang mga titig, ngunit
hindi kami nagpapigil. Napadaan pa nga ako sa kanya at binulungan siyang huwag mag-alala sa amin ni Alex. Pumasok kaming dalawa ni Alex sa kusina. Tinungo kaagad namin ang silid na iyon. Gamit ang susing kinuha nito sa lalagyan ng aming amo ay dahan-dahan naming binuksan ang silid na iyon. Napatakip kami kaagad ng aming mga ilong nang tumambad sa amin ang masangsang na amoy. Pumasok kami ni Alex at isa-isang tiningnan ang bagay na naroroon. Nalaki ang mga mata namin ni Alex nang may makita kaming mga putol-putol na katawan ng mga tao. Nakaramdam din ako na tila masusuka na ako kung kaya lumabas ako sa silid na iyon. Nakasunod naman sa akin si Alex. Walang ya. Tama nga si Rosita. Hindi nga siya nagsisinungaling. Wika ni Alex. Dahil doon ay inayos namin ang aming mga sarili at lumabas na ng kusina. Nakita kami ni Rosita at kaagad na nilapitan. Ibalik mo na ang susing kinuha mo. Pabalik na siya at kapag nalaman niyang wala ang susi roon, patay tayong tatlo. Wika niya kung kaya dali-daling ibinalik ni Alex ang susi. Ilang minuto lang bago na ibalik ni Alex ang susi ay dumating ang aming amo. Nakangiti ito habang kasabay na naglalakad ang grupo ni Jasper. Napalunok naman kaming tatlo nila Alex dahil nakatingin sa amin sina Jasper na animoy kami ang pinag-uusapan ng mga ito. Dali-dali kaming napatalikod dahil doon. Pumunta naman kami ni Alex sa kusina upang ipagpatuloy ang aming ginagawa at naiwan naman si Rosita sa labas upang asikasuhin ang grupo ni na Jasper. Hindi pa rin kami makapaniwala ni Alex sa aming nakita. Pakiramdam ko hanggang sa mga oras na iyon ay bumabaliktad pa rin ang aking sikmura sa tuwing maaalala ko ang mga nakita namin sa silid na iyon. Dahil sa nangyaring iyon, nagpasya na lang kami ni Alex na umalis sa trabaho naming iyon. Natatakot kasi kami na baka malaman iyon ng aming amo at siya ang susunod na katayin nito upang ipakain kina Jasper. Nagtaka man ang aming amo sa biglaan naming pag-alis ni Alex ay hindi na ito nagtanong pa. Hinayaan na lang kami nito, subalit kapalit noon ay ang pananahimik naming dalawa. Hindi namin alam kung papaano niya nalaman, ngunit laking pasasalamat namin dahil hindi niya kami ginawan ng masama. Kinausap lamang niya kaming manahimik kung kaya sumang-ayon kami. Si Rosita lang ang naiwan sa kanila ng mga sandaling iyon. Simula nang umalis ako sa kainang yun, hindi ko na alam kung ano ang nangyari sa aking mga kasamahan. Sa ngayon, wala na ang kainang iyon. May mga tanong man ako sa aking isipan gaya na lamang na kung saan na ang grupo ni na Jasper at kung ano na ang nangyari kay Rosita ay hindi ko na masyadong iniisip pa. Ang mahalaga ay buhay ako ngayon kahit dala-dala ang karanasan na iyon. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Maraming salamat po, Kuya Barry. Gumagalang, Joel. Magandang araw po sa inyo, Kuya Barry. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Alejandro.
nakatira dito sa baryo ng Surigao del Norte at edad 53 taon sa kasalukuyang taon. Nais ko lang pong ibahagi sa inyo ang karanasan ng aking ama taong 1980. Nagtatrabaho po kami ng aking ama na itago natin sa pangalang Lito sa isang construction sa bayan ng Capiz. Normal na sa mga trabahante ng construction na sa tuwing araw ng sahuran ay may umpukan at inuman. Itong aking ama ay isa rin sa mga malakas na manginginom. Parang ginagawang tubig lang ang alak. Dahil hindi talaga pwedeng hindi ito makainom ng alak. Kahit isang beses lang sa loob ng isang linggo, hindi niya ito patatawarin. Araw ng sahuran namin ng mga sandaling iyon, kaya inaya ng aking ama ang iba pang mga katrabaho namin sa construction na mag-inuman sa aming bahay. Kasama ang 3 kalalakihang baguhan pa lamang sa pinagtatrabahuhan namin. O ano mga pre, kita-kita na lang tayo sa bahay mamaya ha? Hihintayin ko kayo sa bahay. Masayang wika ng aking ama. Ngumiti naman at tumango ang mga ito. Noong napadaan kami sa palengke ay bumili ng karne ang aking ama upang may pangpulutan mamaya kapag nag-umpisa ng mag-inuman. Makalipas ang mahigit 2 oras ay dumating na ang hinihintay ng aking ama na mga kasama namin doon sa trabaho. Nakita kong may bit-bit na isang supot ang baguhan naming katrabaho na si Mang Esteban. Nagpresenta siya na iyon na lang daw ang gawin nilang pulutan sa alak. Kaya ang ginawa namin ay inulam na lang ang biniling ulam ng aking ama. Noong tingnan ko ang laman ng plastik ay namangha ako dahil sa napakalaking isda iyon. Ginawang kilawin naman iyon ni Mang Esteban at inilagay na ito sa lamesa. Wow! Mukhang mapapahaba ang inuman natin ngayon mga pare ko. Ang dami at ang sasarap ng pulutan natin. Wika pa ni Mang Kulas na siyang foreman sa aming pinagtatrabahuhan. Nakita kong si Mang Kulas ang unang tumikim ng pulutan at nagwika itong walang kasing sarap ang pulutang ginawa ni Mang Esteban. Sabay nagkatawanan sila sa sala. Tahimik lang naman akong nagmamasid noon. Masama kasi ang pakiramdam ko kaya hindi na ako sumali sa umpukan nila. Gusto ko sanang tikman ang kinilaw na ginawa ni Mang Esteban, kaya lang napansin kong walang kalamansi iyon. Tipikal na inuman lang naman ang kanilang ginawa. Nagkakasiyahan habang nagkwekwentuhan at higit sa lahat ay hindi maiiwasan ang payabangan. May tama na ng alak ang mga kasama ng aking ama. Ngunit si Mang Esteban ay napapansin kong hindi ito nalasing. Makalipas ang ilang oras ay tapos na silang mag-inuman kaya iniligpit na ng aking ina ang kanilang mga kalat. Maya-maya'y nagsipag-uwian naman agad ang mga ito. Naulit pa ang inumang iyon ng ilang beses at palaging si Mang Esteban ang taya pagdating sa pulutan. Palagi kasi itong nagdadala ng mga masasarap na pagkain at maraming karne. Hindi naman kami kumakain sa dala nito dahil sa tuwing sumasahod kami ng aking ama ay dumadaan muna kami sa palengke bago umuwi ng bahay. Makalipas ang ilang linggo
Napansin kong palagi na lang nagkakasakit ang aking ama at tila nanghihina ito. Wala na rin itong ganang kumain kahit na nakakaramdam ito ng gutom. Ayon kasi dito ay may hinahanap siyang kakaibang pagkain at sa tingin niya ay yun ang magpapabusog sa kanya. Hanggang sa sumapit ang gabi. Bigla na lang akong nagising dahil sa nakaramdam ako ng pagkaihi. Kaya nagmamadali na akong tumayo sa higaan at tumungo sa aming CR. Patakbo ko ng tinungo ang CR at mabilis na umihi doon. Noong matapos na akong umihi ay nakarinig ako ng ingay sa likuran. Tila ba asong umaangil at sumisinghak-singhak ang ingay na naririnig ko. Yung banyo po kasi namin noon, Kuya Bari, ay nasa likuran pa ng bahay at tanging mga sako lang ang tabing noon. Kaya maririnig mo kapag may kumakaluskos sa labas. Dahan-dahan kong hinawi ang sakong nakatabing sa likuran at hinanap ko kung saan nanggagaling ang ingay na iyon. Noong inilibot ko ang aking paningin ay napadako ito sa tabi ng malaking puno ng saging. Bahagya akong kinilabutan nang makita ko ang isang figura ng lalaki na nakatalikod habang nakayukyuk ang ulo nito. Para bang may kinakain ito. Kinabahan na ako ng mga sandaling iyon dahil ano ang ginagawa ng taong iyon sa madilim na parte ng aming likuran. Para pa itong humihingal at naririnig kong may ninunguya ito. Nagtago muna ako sa loob ng banyo habang hinihintay kong umalis yung taong naroroon sa gilid ng puno ng saging. Sa ilang minuto kong paghihintay ay hindi naman ako nabigo dahil maya-maya lang ay nakita kong tumayo na ang lalaki at nagpupunas ito ng kanyang bibig. Noong humarap na ito patungo sa aming bahay ay nanlaki ang aking mga mata at napatakip ako sa aking bibig. Kitang-kita ng dalawa kong mga mata na ang taong humarap at naglakad na patungo sa bahay ay walang iba kung hindi ang aking ama. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo, kasundo. Isang pindot lang ito, kasundo, sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin, kasundo, upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Duguan ang bibig nito na halatang katatapos lang kumain ng kung anumang nakakadiring pagkain. Hindi ako makatayo sa aking pinagkublihan ng mga sandaling iyon dahil sa nanghihina at nangangatog ang aking mga tuhod. Naghintay pa ako ng ilang minuto at nag-ipon ng lakas ng loob bago tumayo at pumasok sa loob. Nakita kong nagulat ang aking ama noong makapasok na ako ng aming pintuan. Andyan ka pala. Saan ka ba galing at gabing-gabi na ay nasa labas ka pa? Malakas ang boses nitong nagtatanong habang naghihilamos sa mukha. Tay, dyan lang po. Umihi lang po ako. Naihi kasi ako kaya nagising ako at pumunta sa CR. Nangangatog man ang aking boses, ngunit hindi ko iyon pinahalata. Kinabukasan ay pinilit kong iwaksi sa aking isipan ang nakita ko kagabi. Kaya lang
ay mas lalo pa akong tinubuan ng kuryosidad kung ano ang kinain ng aking ama doon sa likod bahay kagabi. Nagpalinga-linga muna ako bago nagtungo sa palikuran at pinuntahan ko ang puno ng saging kung saan naroon kagabi ang aking ama. Halos hindi ko mapigilan ang magsuka at napatakip ako sa aking ilong nang makita ko ang isang patay na pusa. Wakwak ang tiyan nito at halatang bago lang dahil may mga dugo-dugo pa akong nakikita. Dinapuan na ito ng mga bangaw ng mga oras na iyon. Mabilis naman akong napatakbo sa loob ng banyo at doon ko na ibinuhos ang hindi ko mapigilang suka. Papaanong nangyari yun na kumain ng buhay na hayop ang aking ama? Hindi kaya nayanggaw ito? Ngunit sino naman ang gagawa noon? Sa pag-iisip kong iyon ay nakarinig ako ng malakas na sigaw ng aking ina, kaya mabilis na akong tumakbo papasok sa loob ng bahay namin. Nakita kong pilit itong kinakagat ng aking ama, kaya hinablot ko ito para makawala ang aking inang buntis. Tay, ano bang nangyayari sa iyo? Pasigaw kong tanong dito. Nakita kong parang natauhan ito at humingi ng tawad sa aking ina. Patawarin mo ko, Esmeralda. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari sa akin. Ewan ko ba, nababanguhan kasi ako sa pinagbubuntis mo. At hindi ko alam bakit ganito. Para bang may naririnig akong mga boses na inuutusan akong wakwakin ang tiyan mo at kainin ko ang anak natin sa sinapupunan mo. Umiiyak na payag ng aking ama. Umiiyak itong nagsabi sa akin na itali ko siya para hindi niya malapitan ng aking ina at hindi niya masaktan ito. Tay, hindi pwede yun. Ipapagamot ka namin ni nanay. Tatawag ako ng albularyo. Dito ka lang ha, huwag kang lalabas ng bahay. Wika ko sa aking ama. Isinama ko na lang ang aking ina upang magpunta sa kakilalang albularyo dahil baka hindi mapigilan ng aking ama at baka ano pa ang mangyari sa aking nanay. Lumipas lang ang halos mag-isang oras ay bumalik na kami sa bahay kasama ang albularyong si Mang Fidel. Naabutan naming nasa sulok lang siya ng bahay habang umiiyak ito at gulong-gulo sa sarili. Nilapitan naman ito kaagad ni Mang Fidel at kinapa ang sikmura. Huwag ka munang gagalaw, iho, at sasalatin ko lang itong tiyan mo. Nako, kumpirmado. Nayanggaw ka rin. Katulad ka rin ng kasamahan mong sa trabahong si Kulas. Ang totoo niyan ay katatapos ko lang pagalingin iyon mula sa pangyayanggaw sa kanya ng inyong katrabaho. Wika ng albularyo at may mga inusal itong orasyon sa aking ama. Pagkatapos ay inihip iyon sa kanyang sikmura. Nagkatingin na naman kami ng aking ama at doon ay naisip kong si Mang Esteban lang naman ang nagdadala ng ginagawa nilang pulutan sa tuwing nag-iinuman sila dito sa bahay. Nako, tama ka sa iyong iniisip, bata. Iyong matandang nagdadala palagi sa inyo ng karne at sa yung isda na ginagawa ninyong pulutan ay isang bantog na aswang sa baryong pinanggalingan nito. Dagdag pang sabi ng albularyo. Hindi na kami nagtaka kung bakit alam na ng albularyo.
Dahil ayon dito ay nauna nang magpagamot si Mang Kulas sa kanya at naikwento na nito ang buong kaganapan. Kaya nalaman nito kung sino ang yumanggaw sa kanila. Ayon pa sa albularyo ay gawain na talaga ng matatandang aswang na iyon ang mangyanggaw. Kunwari ay kakaibiganin ka muna, pagkatapos ay tsaka kanila yayanggawin. Halos umabot ng 1 linggong gamutan ang ginawa ng albularyo sa aking ama. Hindi ko na rin nakitang pumasok pa si Mang Esteban. Makalipas ang 2 linggo ay tuluyan ng natanggal ng albularyo ang binhing itinanim ng aswang sa aking ama para mayanggaw ito. Magmula nang mangyari ang pangyayanggaw sa aking ama, ay unti-unti ko na itong napapansing nagsimulang magbagong buhay. Hindi na ito madalas uminom ng alak. Kung iinuman ay mag-isa na lang ito o kaya sa mga kamag-anak na lang. Natatakot na rin kasi itong maulit muli ang pangyayanggaw sa kanya ng katrabaho naming si Mang Esteban. Hanggang dito na lang po, Kuya Bari. Maraming salamat po sa pagbasa ng aking email. Gumagalang, Alejandro. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang Sundo.